Anong sinabi mo, attorney? Sa akin din ipinamana ni Daddy ang negosyo at mga ari-arian niya. Nabubulol at di makapaniwalang tanong si Saina sa abogado ng kanyang ama na si Attorney Brian Hidalgo. But I thought, he said I don't understand. Hindi malaman ang sasabihin na napailing sila. Kasalukuyang magkaharap sila sa sala ng kanyang condo unit sa Makati. 2 araw nang nakaraan mula nang mailibing ang kanyang ama. Nang araw na iyon, ay noon din niya inakala na tapos na ang parte ng buhay niya na may kinalaman dito. Dahil hindi naman lihim sa kanya na matagal na niyang natanggap ang katotohanang itinakwil siya nito at hindi mabibigyan ng anumang karapatang makakuha ni isa mang sentimo sa kayamanang maiiwan ito. Kaya hindi niya talaga inaasahan ang pagdating na iyon ng abogado dito. At ang mas ikinagulat niya nang sabihin nito ang pakay. Alam kong isang malaking sorpresa para sa iyo ang balitang ito, Miss Valerio. Ang totoo ay hindi ko rin alam kung paano uumpisang ipaliwanag sa iyo ang nilalaman ng last will and testament ng daddy mo. It's a bit complicated and not so straightforward. Anang abogado na hatlatang bantulot at hindi komportable. What exactly do you mean, attorney? I know that your father told you that he's going to disinherit you. But a few months before his death, he executed a new will. Nagbago ang isip niya na huwag kang pamanahan. Sinabi niyang sakaling mamatay siya, ay gusto niyang maisalin sa pangalan mo ang lahat ng mga ari-arian na maiiwan niya. Saglit itong tumigil at tumikim muna bago nagpatuloy. But I'm afraid, Miss Valerio, may mga kondisyon siyang inilatag. And unless na matupad mo ang kondisyong iyon, magiging pansamantala lang ang mamanahin mo. Kunot noong napatayo si Saina, ano mga kondisyon ang sinasabi niyo? And how can an inheritance be temporary? Well, setting aside the legal language, the concept is quite simple. Para lubusang mapasayo ang mana, ay kailangang masunod mo ang mga kahilingang gustong mangyari ng iyong ama. Una ay gusto niyang tumigil ka na sa pagmumodelo at bumalik sa bahay ninyo sa Corinthian Gardens. Pangalawa, ay magkaroon ka ng interes sa naiwan niyang negosyo, lalong-lalo na sa basketball team na pag-aari niya. That team means a lot to your father. Actually, his will states that you have to show up the teams every game. Ang gusto niya ay matupad ang pangarap niyang mag-champion ngayong taon. Ito ang Mighty Bull. I know that all of this seems like a big responsibility for you, but you don't have to be concerned about not being prepared to run the business or a professional basketball team because your father's most trusted executives will take care of BFVI and Mr. Carlo Panganiban. The general manager of Mighty Bull will do the actual work. A dull ache spread through Saina's chest as his father's intent became clear. Mapait ang ngiting muling napaupo siya. In other words, I wouldn't be anything but a figurehead. I wouldn't put it quite like that. Pinaka-importante pa rin ng papel mo sa lahat ng ito, Miss Valerio. Ang mga taong sinasabi kong pinagkakatiwalaan ng daddy mo ay walang karapatang pumirma sa kahit anong dokumento o papeles. As the owner, that's your responsibility. Hindi natutuwang napailing-iling siya. This is ridiculous. I don't know anything about basketball. I don't even like it. Paano kung hindi ko sundin uto pa rin ang lahat ng mga kondisyones niya? What will happen then? Please don't make a hasty decision, Miss Valerio. Katatapos lang ng 32nd season ng PBA and the next season is about to start soon. So you have at least 6 months to try and see if it's going to work out. But if all else fails, tuluyan ang mawawala ng bisa ang testamentong nagsasaad na ikaw ang tagapagmana ni Mr. Julio Valerio. You are the sole heir, kaya kahit ang kapatid ng daddy mo na nasa ibang bansa ay hindi mabibigyan ng karapatan. The whole company including the PBA franchise will be divided by the shareholders. Ang bahay naman at iba pang ari-arian ay ibebenta at ang 50% ng napagbintahan ay paghahati-arian ng kanyang pinaka-loyal na mga staff with the other 50% will be donated to some charities and organization. Quietly, frankly, I don't approve of the terms your father has put on your inheritance. I tried to change his mind, but he refused to listen. And since he was definitely of sound mind when he executed the testament, you cannot successfully challenge it. I'm really sorry. Napabuntong hiningang muling nagpilit ngumiti si Saina. Don't worry about my attorney. I learned never to expect anything from my father, and I certainly doesn't expect this. Whatever happens in the end, it doesn't really matter to me. Salamat na lang ho sa pagpunta niyo dito. Please,
Pag-isipan mong mabuti ang tungkol dito. Sayang naman kung ibang tao lang ang makikinabang sa lahat ng mga pinaghirapan ng iyong ama. Anyway, before I forget, may iniwan nga palang sulat sa iyong daddy mo. Mahalaga daw na mabasa mo ito. Kinuha nito ang isang sobre na nasa loob ng briefcase na dala nito at tinabot sa kanya. Magpapaalam na ako. Anytime na gusto mo akong makausap o may gusto kang itanong, don't hesitate to call me at my office. Ani Attorney Hidalgo bago umalis. Ang mapag-isa ay nanginginig ang mga kamay na binuksan ng dalagang sulat at binasa iyon. Dear Saina, as you know, I regard you as my only failure. Sa loob ng maraming taon ay sinuway mo ang mga kagustuhan ko at sa maraming pagkakataon ay hiniya mo ako sa publiko. Now for once in your life, you're going to do what I tell you. I'm not going to let you defy me any longer. Maybe this experience will teach you something about responsibility and discipline. The game of basketball makes men out of boys. Let's see if it make a woman out of you. Don't mess this up to your father, Julio. Ilang ulit pa niyang binasa ang sulat bago pinakawalan ang kanina pa tinitimping emosyon. Lumuluhang ibinatan niya ang kinusot na papel. Kanina nang dumating ang abogado at malaman niyang sadya nito ay natuwa siya. Hindi dahil iniisip niya ang malaking kayamanan at kapangyarihang mapapa sa kanya. She simply rejoiced that after so many years of animosity, her father had proved that he did care about her. Ngunit nagkamali siya. Even from the grave, Julio was determined to control her. He thought he could still reshape her into a person he wanted her to be. At ang sulat nito ay nagpapatunay lang na hindi ito marunong magmahal. He knew nothing of love, only of power. Hindi na rin siya nagtatakang kahit sa nag-iisang kapatid nito ay hindi ito naging malapit. Kaya siguro mas pinili pa ng kanyang antigwada ang lumayo at manirahan sa ibang bansa. Ni hindi nga ito umuwi ng Pilipinas upang makita o at maihatid man lang sa huling hantungan ang namayapang kapatid. Itinawag na lamang ito sa telepono ang pakikiramay. Napapikit na humugot ng malalim na paghinga ang dalaga upang magluwag ang naninikip na dibdib niya. Nagkakamali si Julio kung inaakala nito na masisilaw siya sa kayamanang maiiwan nito. Sapat upang talikuran niya ang lahat ng mga panindigan niya. Napatimbagang pinahid niya ang luha. Her father, her so-called inheritance, and his precious basketball team could go to hell. Sa isiping iyon, ay parang tuksong biglang lumitaw sa kanyang balintataw ang mukha ni Coach Lance. Hanggang ngayon ay naghahatid pa rin sa kanya ng matinding kahihiyan ang ala-ala na nangyari sa unang pagkikita nila sa burol ng kanyang ama. Nang lumapit ito at ibigay sa kanya si Pucci, ay nabasa niya ang galit at condemnation sa mga mata nito. Bago pa siya makahingi ng paumanhin, ay tumalikod na ito at tuloy-tuloy nang umalis. Huli silang nagkita nito sa libing ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, ay iniwasan niyang makaharap ito. Ngunit hindi man direktang nagkausap, ay ramdam naman niya na nakasunod ang tingin nito sa bawat kilos na gawin niya. Hindi niya maintindihan kung bakit pagdating sa lalaking ito, ay hindi niya maiwasan ang maging self-conscious, ang marattle at makaramdam ng kaba. Sana nga iyon na ang maging huling pagkikita nila. May palagay siyang hindi ito madaling i-handle, katulad ng nagagawa niya sa ibang lalaking nakakasalamuha. And to think na gusto ng daddy niya na ma-inlove siya sa isang sport, kung saan madalas na magtatagpo ang landas nila ng aruganteng lalaking iyon. For that reason alone, ay hindi niya magagawang sundin ang idinidikta ng kanyang ama. Nahahapong umupo siya sa tabi ng nahihimbing na si Pucci sa ibabaw ng sopa. The poodle's fluffy white head shot up. Nag-inat na bumangon ito at tila naglalambing na sumampa sa kandungan niya. Marahang hinaplos-haplos niya ang malambot na balahibong sa katawan nito. Siguro ay makabubuting tanggapin niya ang inaalok na bakasyon ni Lorenzo sa isang magandang